Ipatawag ang mga executives ng kumpanya para dumalo bukas ng gabi. Sa Thanksgiving banquet ng Alpha Project at i-anunsyo ko rin. Ang swerteng makakatanggap ng 500 metro ay panandang pandagdag round. Boss Jean, sa susunod na proyekto, ibibigay niyo pa rin ba kay Ginoong Cheng? Boss Jean, pasensya na sa pangingialam pero ang unang proposal ng Alpha ay puno ng butas at puro walang kabuluhan. Kung hindi lang kayo mismo ang nanguna sa team, para baguhin at gawing muli ang buong plano ito. Diretsahin mo na ako. Alam kong ginagawa mo ito para sa ikabubuti ng kumpanya. Ngayon, nakatayo siya sa victory party na tinitingala ng buong industriya. Bilang bigating pangalan sa autonomous driving, sa totoo lang, wala siyang kinalaman dito kahit galing sa plano, koneksyon, at pera mo ang lahat. Kayo ang bumuhay sa lahat ng iyon. May bagong kumpanya ngayon, ang Al Energy, isang dark horse. Sa larangan ng solid-state battery. Huwag mo nang sabihin kahit kanino ang pagbabago ng plano sa pagsabog ng Alpha. Boss Giant. Siya ang fiyan ko at may karapatan akong gawin ito. Ang pinakamabilis na paraan para mapalago ang isang negosyo ay bigyan ito ng perpektong panimula. Ito ang representative work na kaya kong ibigay para iangat siya. Nga pala, hindi ko pa nasasabi sa kanya na babalik kayo ngayon. Tatawagan ko na siya para makapaghanda siya. Huwag na. Madalas kasi na siya sa ilang kumbabay. Iniisip ko tuloy kung ano ang ginagawa niya ngayon. Sorpresahin na lang natin siya. Ano kayang ginagawa niya ngayon? Alam mo, pala akong suot sa ilalim ngayon. O, hindi pa nga nag-award ng Best Actor, nagmamadali na agad. Magpalit ng script. Hindi na ako nagtataka. Lahat ng lalaki sa mundo, pare-pareho lang. King, buti na lang nandyan ka. Ikaw lang ang nag-abala na pasayahin ako. Wen Chuan, kailan mo ba siya hihiwalayan? Sandali, si Papa. Kailan ba kasi? Hello pa. Wen Chuan, anong ingay yan? Parang may naririnig akong babaeng nagsasalita. Pa. Mali ang dinig mo. Yun lang yan. Alam mo, kumain kami ng mga kaibigan ko kanina. May narinig akong balita. Ang susunod na proyekto ng Giant Capital. 500 milyon sa ipanandang pandagdag round. Sa'yo pa rin ibibigay. O, tandaan mo to ha. Babalik na si John Wen bukas. Kung wala siya, wala sana tayo sa kinatatayuan natin ngayon. Magpakatino ka. Sige, naintindihan ko, pa. Walang alam si Papa sa negosyo. Dahil yan sa kakayahan ko bilang anak niya. Si Jianwen, sinuwerte lang sa pamilya. Sinasakal niya ang talento mo. Kaya nga, kailan ka ba hihiwalay sa kanya? Baka kasi makaapekto sa desisyon niya tungkol sa 500 milyon. Ikaw na rin mismo ang nagsabi, pinili ka niya. Dahil magaling ka. Anong kinakatakot mo? Ayaw mo lang siyang bitawan. Sige na nga, sabihin mo na. Tatawagan ko na siya ngayon din. Panoorin mo, pag tinawagan ko yan, iyak yan sigurado. Babae eh. Kahit gaano katigas yan, pag narinig yung break na engagement, matataranta yan. Basta huwag kang maawa, ha? Maawa. Sawa na ako sa kanya. Sa tingin mo, iyak kaya siya at magmamakaawa sa'yo. Kahit magmakaawa pa siya, wala na. Hello. Giant Wen. Gusto ko nang makipag-break ng engagement. CJ. Sabi niya, sige. Bakit ang kalmado niya? Baka hindi niya narinig ng maayos. Malinaw ang dinig ko. Sabi ko, break na tayo. Sabi niya, sige. Sekretaryang Lin. Itong bagong 500 milyon na proyekto. I hold muna. Magpapatawag ako ng panibagong pagpupulong para sa desisyon. I hold. Sage po. Yung para ba kay Ginoong Cheng? Yung sinasabi mong Al Energy. Kumusta ang evaluation? Matibay ang kanilang technical foundation. Galing sa mga top-tier na laboratorio sa ibang bansa ang core team. Mas mataas ang kalidad ng proposal nila kaysa kay Ginoong Cheng. Sobrang layo ng antas. Mabuti. Ihanda ang listahan ng mahusay na negosyante mula sa top university sa China. At mula sa Ivy League sa ibang bansa ngayong taon.
ikumpila ang mga kapakinabangan at ipadala sa akin. At sabihin sa EC department na maghanda. Yung follow, ilabas bukas ng umaga. Sige, po. Nga pala, yung Thanksgiving banquet. Yung iba, tuloy lang gaya ng dati. Naiintindihan ko. Ang inosente. Akala niya kasal lang ang binawi niya, pero ang totoo, winasak niya. Ang buong karera niya. Buti naman. Kuya. Wenchuan. Ang ganda talaga. Pati itong singsing na diamante. Isa lang sa buong mundo. Kailan kala may lalaking handang bumili ng ganitong singsing para sa akin? Ano bang sinasabi mo? Nasa kamay mo na ah. Ibig kong sabihin, binili naman ito ng iba, hindi ba? Singsing na para sa akin talaga. Para makalimutan ko ang sakit ng 3 na una kong kasal. Ito pala ang bagay sa akin. Parang ito lang pala ang bagay na isuot ko. King, mahal talaga kita. Hindi dahil bata ka at maganda, kundi dahil naintindihan mo ako. Si Jenwen kasi, puro negosyo lang ang alam. Puro pera. Pero, sa tingin ko, mabuti naman siya sa'yo. Sikat ka na kasi ngayon. Pinupuri ka ng lahat online. Siyempre naman, hawak ko ang 50 bilyong proyekto. Natural na tataas ang pangalan ko. Yung mga damit ko, maganda ba? Boss Gian, Jenwen, anong ginagawa mo? Tinakot mo agad siya, mahina ang loob niya. Bahay ko ito ng mga Jayan. Ayoko nang may gumagalaw sa mga gamit ko. Lalo na yung mga maruruming bagay. ako, Jenwen, pwede bang huwag kang magsalita ng ganyan kasakit? Anong maruming bagay? Saan naman naging marumi si King? Ilan lang naman gamit yan? Kailangan ba talagang umabot ka sa ganito? Masyado ka nang nakakasakal. Isang damit lang. Tingnan mo nga itong Dior Haute Couture fishtail gown na ito. Iisa lang ito sa mundo, galing sa auction sa ibang bansa. At itong singsing sa daliri mo. Bihira ang batong yan. 3 pares lang yung sapatos mo. Ang isang pares, nasa paa ng prinsesa ng Monaco. Ang isa pa, nasa paa ng prinsesa ng Qatar. May karapatan ka bang suotin yan? hindi ko po talaga sinasadya, Boss Gian. Jenwen, tama na. Ilan lang naman gamit yan? 3 taon na tayo. Ang akin ay sayo at ang sayo ay akin. Tama ka. Buti alam mo. Wala nang problema. Anong ginagawa mo? Papatayin mo ba ako? Hindi ako papatay ng tao. Labag sa batas yan. Pero ang putulin tong mga to, kaya ko pa rin namang gawin. Huwag kang lalapit. Anong gagawin mo? Ngayon, ikaw mismo ang maghubad o tatawag ako ng pulis. Sasabihin kong nagnanakaw ka sa bahay na to. Maghuhubad na ako. Boss Gian, hubad na ako. Nakikiusap ako sa'yo. Palampasin mo na to, please. CJ, palalampasin ko ngayon. Huwag mong kunin yan. Lahat ng nasa bahay na to ay pag-aari ko. Pero yung damit ko, Kung paano ka pumasok, ganoon ka rin lalabas. Security. Jenwen, ano ba itong ginagawa mo? Boss Gian, nakikiusap ako. Ahit damit lang po, please. Boss Gian.
Jenwen, ikaw. Bilisan natin bago pa tayo makita. Bakit gusto ba kayong lumabas? Yan na ba ang bago mong kinakasama? Anong ginagawa ninyo sa loob? Miss, kabit ka ba? Alam mo bang may fiansya? Tabi, umalis kayo. Sagutin ninyo ang mga tanong. Sumagot ka. CJ. Naghiwalay na kami ni Jenwen. Maayos kaming nag-break. Siya ang bago kong girlfriend. Siguraduhin niyong malinaw ang kuha ninyo. Naghiwalay na kami ni Jenwen. Maayos kaming nag-break. Siya ang bago kong girlfriend. Siguraduhin niyong malinaw ang kuha ninyo. Boss Gian, nakita niyo na ba? Trending na. Nakita ko na. Handa na ba ang pahayag mula sa ICC para sa pagpapawalang bisa ng kasal? Handa na. Naaprubahan na ng legal. Hinihintay na lang ang pirma ninyo. Hindi na kailangang pirmahan. Ilabas na ngayong gabi. Gawin natin tuluyang pagputol. Naiintindihan ko. Isa pa pala. Kopyahan mo ako ng video mula sa master bedroom kanina. Sage, agad-agad. Akala niya iiyak ako, magwawala, magmamakaawang bumalik siya. Pasensya na, sa bokabularyo ko, mayroon lang cut losses at close position. Tay, tingnan mo nga to. Puro papuri ang nakukuha ni Wenchuan online. 500 metro na proyekto, ibibigay sa kanya. Hindi pa sila kasal. Nagmamadali naman ang mga Gian na magbigay ng kera. Nga, nakamit na ng anak natin ang tagumpay. Makakapagpahinga na rin tayong dalawa ng maayos. Anong nangyayari? Naitay, nakauwi na ako. Walang hiya kang anak ka. Papaluin na kita. Hoy, anong gagawin mo? Tay, papaluin mo ba talaga siya? Huwag mo akong pigilan. Tingnan mo ang ginawa niya. Kumakalat na ang balita. Saan na ilalagay ang reputasyon ng Gian Capital? At ang reputasyon ng pamilya natin? Tay, masama bang ipaglaban ang tunay na pag-ibig? Tunay na pag-ibig. Nakipagkasundo ka na kay Janwen. Hihilahin mo ang ibang babae para mag-trending? Yan ang tunay na pag-ibig? Tay, huwag kang magagalit. Ang desisyon sa buhay ng anak natin, dapat siya ang masusunod. Hindi niya gusto si Jianwen. Hayaan na lang natin siya. Saka naman na, nakamit na niya ang tagumpay ngayon. Tagumpay? Akala mo ba kung saan galing yang narating mo ngayon? Ay Janwen galing yan sa Gian Capital. Kung hindi dahil sa tulong ni Janwen. Hanggang ngayon nagtitinda ka pa rin sa gilid ng kalsada. Tinulungan ako. Kasi may pakinabang ako, yon ang totoo. Tingnan mo yung mga pulubi sa lansangan. Tinutulungan ba sila ni Jenwen? Sa totoo lang. Narating ng Cheng Group ang lahat ng to dahil sa akin. Magaling ako. Kahit hindi ko nakilala si Jenwen. May makikilala rin akong ibang Jenwu. Maraming gustong mag-invest sa akin. Tumigil ka. Alam mo ba kung ilang henerasyon ng pamilya natin ang naghirap para lang mapag-aral ka at makapagnegosyo ka? Pati yung lolo mo. Ibinigay na lahat pati perang panglibing. Pero tingnan mo ngayon, lumaki na pakpak mo. Wala ka ng utang na loob. Hoy, tumahimik ka nga. Malaki na ang bata. May sarili na siyang desisyon. Pinagtatanggol mo pa. 30 anyos na, bata pa rin? May pananagutan ka sa lahat. Tama na. Wala nang saysay ang away na yan. Tinapos ko na ang engagement. Naglabas na rin ng statement si Jenwen. Tapos na ang usapan. Gusto niyo man o hindi, kailangan niyong tanggapin. Tanggapin na lang ninyo. Walang hiya kang anak ka. Hindi mo man lang inisip ang magiging bunga ng mga ginagawa mo. Anong bunga ang isipin ko? May project ako. May teknolohiya ako. Sino nang makakapagpabagsak sa akin? Matandang Cheng. Hintayin mo na lang umangat ng sobra-sobra ang stocks ng pamilya natin. Boss Cheng, malas. Ang stocks, ubos na. Paano nangyari to? Paano nangyari to? Tingnan mo. Sabi ko na nga ba, aka-release lang ng Jianwen ng balita tungkol sa pag-break ng engagement. Wala pang isang oras, bagsak na agad ang stocks ng Cheng Group. May hawak akong project. May supply chain ako. Paano babagsak ang stocks? Kung wala ang suporta ng Jian, wala kang kwenta. Pansamantala lang to. Sobra lang ang reaksyon ng market. Bukas sa Thanksgiving banquet, makakakuha ako ng 500 milyon. Babalik din ang stocks. Boss Cheng, malas. Ilang investment firms
Ang sabay-sabay na nagpadala ng sulat kanina. Gusto nila ng paliwanag dahil, daw sa negatibong balita tungkol sa'yo, naapektuhan ang tiwala nila sa stability ng kumpanya. Boss Jian, nahanap ko. Yung babae ni Chen Wenchuan, Chen Qingting. Hindi niya tunay na pangalan yon. Tawag sa kanya, Black Widow. 3 beses na siyang ikinasal. Lahat ng asawa, negosyante. Tumulong sa investments niya. At lahat sila, matapos makuha ang unang malaking puhunan, ay biglang namatay ng hindi tumatagal ng 2 buwan pagkatapos ng kasal. At sa bawat pagkakataon, siya ang unang tagapagmana. Kaya pala, anong mga industriya ang involved siya? Chip design ang pangunahin. Pero hindi siya marunong mag-manage ng kumpanya. Kaya nang makuha niya, wala namang nangyaring pag-angat. Alam ko na. Sabi niya, napakahalaga niya. Pero para sa akin, isa lang siyang damo sa hardin ko. Ang pinakamatigas ang ulo. At iisa lang ang kahihinatnan ng mga damo. Ang mabunot. Pumunta ka ngayon sa bahay niya at makiusap ka. Ayoko. Kung gusto nila ng paliwanag, ay ikot-ikotin mo na lang. Bakit ako makikiusap sa kanya? Ayoko. Dad, Huwag mong bitawan ang 500 metro. Hindi pa natin kayang kumalas sa Jian Capital. Ito lang ang tanging paan. Para mailigtas ang Cheng Group. papasukin mo ako. Jen Wen, lalabas ka ba at harapin ako? O papapasukin mo ako? Papasukin mo siya. Jen Wen. Break engagement lang naman, hindi ba? Ano ba itong ginagawa mo? Ano bang ginawa ko? Yung statement na pinost mo. Alam mo bang bumagsak ang stocks ng Cheng Group dahil doon? Kaya, sinisisi mo ako. Aba, hindi mo ba kayang hintayin? Nang kumalat ang iskandalo, kailangan naming kumalas agad. Kung hindi kami sa Giant Capital ang babagsak, inuna ko lang protektahan ang interes ng kumpanya. Interest. Jen Wen. Wala na ba talaga akong halaga sa'yo? Kahit konting konsiderasyon man lang. Konsiderasyon. Bata, Chen Wenchuan, matanda ka na. Kaya mong panindigan ang sarili mong desisyon. yung 500 metro, akin na ba? Na para sa akin yon. Wala pa akong pinala desisyon. Anong ibig mong sabihin? Malaking pondo ito, kailangan pag-isipang mabuti. Pipili ang kumpanya ng pinakamagandang proposal sa lahat ng opsyon. Lokong patas yan. Nakikita mo naman ang kakayahan ko. Jen Wen, wala ka na talaga bang itinitirang hiya para sa akin? Walang emosyon sa negosyo at hindi ako charity worker. Ngayon alam ko na. Jen Wen, galit ka lang kasi bigla kong kinansela ang engagement natin. Pero hindi mo masabi ng diretsyo, kaya itong paraan ang ginagamit mo. Para maghiganti at sirain ako. Malinaw ang paghiwalay ko ng personal sa trabaho. Hindi ako madalos-alos. Lahat ng ginagawa ko ay para sa interes ng kumpanya. At kung magaling ka talaga, kung maganda ang proposal mo, paano kita kayang sirain ng isang salita lang? Proposal. Yung Alpha Project noon, ako rin ang nagpasa ng proposal. Pinasa niya na pala. Mukhang ibibigay pa rin niya sa akin. Hindi lang niya masabi ng harapan. Babae ka talaga. Jen Wen, matigas ka lang sa labas pero nandyan pa rin ako sa puso mo. Hindi mo lang kayang aminin. CJ. So bukas sa victory party. Pwede pa ba akong pumunta? Siyempre naman. Isa ka sa pinaka-importanting tao roon. Boss Jian, ito ang mga dokumentong hinihingi ninyo. Ibigay sa ibang bansa na sabik ng mga katrabaho. Ay na-screen na po namin. Ano ba yan? Jinong Cheng, ito po ay internal na dokumento ng Giant Capital. Hindi po ito pwedeng ilabas. Ayan na naman siya, yung napakataas na ugali. Sobrang yabang, minamaliit lahat ng tao. Sino ka ba sa akala mo? Di batiin mo na lang kami ni King ng maayos. Lalo lang kaming sasaya at magtatagumpay. Sige, batiin kita. Kung mahal ninyo si Miss Chen, masaya ako para sa inyo. Pero kung dahil sa isang relasyon, may madadamay pang buhay, hindi na iyon katumbas ng kahit ano. Sekretaryang Lee, ihatid mo na ang bisita. Ano ibig sabihin? Ay, wala ka.
Ginoong Cheng, mauna na po kayo. Maganda nga, eh. Tinignan ko ang proyekto ng Al-Energy. Maganda nga talaga. I-forward sa internal team sa Yangan Info para sa susunod na evaluation. Basta mabilis akong magpalit sa mundong ito. Wala nang lalaking hindi sumusunod sa akin. Ang ganda nila Sej, Tagay, kaya nga, Nga. Nabalitaan ko rin yan. Hindi ba siya yung kakabrek lang ng engagement? Ba't nandito pa siya sa victory party? Sabi nga raw, si Boss Jian mismo. Ang nag-imbita. Mukhang maayos naman ang break-up nila. Boss Cheng, kayo pa rin pala sa bagong investment? Boss Cheng, sabi ninyo maayos ang break-up, pero tingnan ninyo to. Parang hindi pa rin kayo makalimutan ni Boss Jian. Akala ko ba break na kayo? Pero binigay pa rin pala sa'yo. Boss Cheng, ang galing ninyo talaga. Kayang-kaya ninyong paikutin si Boss Jian. Huwag na nating pag-usapan. Wala pang official announcement. Huwag mong ikalat kung kanino-kanino. Siyempre naman. Kitang-kita naman ang galing ni Wen Chuan. Hindi kayang bitawan ni Jian Wen. Kumusta na? Relax ka lang. Sigurado akong ayos na ang lahat. Paano mo nasabing ayos na? Palihim man o harapan, nagpaparamdam si Jian Wen sa akin. Anong paramdam? Inimbita niya ako sa victory party na ito. Ibig sabihin hindi pa niya ako kayang palampasin. Kagabi, siya mismo ang nagsabi na aprobado na ang proposal ko. Pareho lang sa Alpha. Dad, aminado akong natakot ako na baka sinisiraan nila ako sa likod. Pero ngayon malinaw na ang intensyon niya at itong Alpha Project. Sobrang sikat ngayon, ano pa bang masasabi niya sa investment na ito? Wala na akong dapat ipag-alala. Tataas ang stocks ng Cheng Group. Ngayong gabi mismo. Tama po yun, Tito. Bakit ka matatakot? Sa investment summit na ito, may kapital na mas malakas pa sa pamilya Jian. Si Wen Chuan ang pinakamainit na pangalan ngayon. Maraming gustong mag-invest sa kanya. Tumahimik ka, babae ka lang. Ang anak ko, nagagawang paikutin ng tulad mo. Wala sa katinuan ang mga desisyon niya dahil sa iyo. Huwag mong akalaing hindi ko alam kung anong klase kang babae. Tito, bakit naman ganyan ang tingin ninyo sa akin? Dad. Ano ba yan? Wala namang ginawang masama si King. Baka kang tanga. Mamaya kakausapin ko ang matandang Jian. Titingnan ko ang magiging takbo ng usapan. Dito ka lang at magpakabait. Huwag mo akong bigyan ng sakit ng ulo. Aba, Pereng Jian. Ang tagal na nating hindi nagkikita. Ako nga pala si Guliang, ang ama ni Wen Chuan. Boss Cheng. Par, may itatanong ako sa iyo. May mga kumakalat na balita na ang 500 milyong investment ni Jian Wen, sa amin pa rin bang Wen Chuan iyon? Totoo ba ito? Naibigay na kay Wen Wen bago pa matapos ang tao. Siya na lang ang tanungin mo. Matanda na ako. Isa na lang akong lolo na nangingisda at umiinom ng sa. Pero par, ang kumpanyang ito ay ikaw mismo ang nagpalago. Hindi ka ba natatakot para sa anak mo? Ay magpapasama lang ng lahat na magandang nasimulan mo? May pananagutan ka pa rin sa kumpanya. Bilang magulang, ang anak ko lang ang pananagutan ko. Buo ang tiwala ko sa anak kong babae. Lahat ng desisyon ng anak ko ay tama. Ito, ang tunay na responsibilidad ng isang magulang sa kanyang anak. Kahit pa, guluhin niya ang buong kumpanya, kaya ko siyang salohin. Ikaw naman, imbes na paikot-ikot ka rito, para pilitin akong magsalita. Utukan mo ang Cheng Group. Iyan ang tunay na responsibilidad mo sa anak mo. Nagbibiro ka naman, Presidente Lee. Kumusta? Walang hiyang anak. Walang hiya ka. Pagdating ng presidente ng Jian Capital, si GNG Jian Wen. Nandito na. Sa wakas, nandito na rin. Jian Wen. 500 milyon kailangan mong ibigay sa akin. Hindi ba? Yung 500 milyon, ibigay ka kay Wen Chuan. Alam yan, residential, hindi lang yan. Hindi nyo kasi alam. Mahal na mahal siya ni Jian Wen. Todo suporta pa rin siya rito kahit hiwalay na sila. Mga babae talaga, matigas ang bibig pero hindi makabitaw. Ganyan na nga ang nangyari, bibigyan pa rin. Pusta ko, hindi. Mga bisita, maraming salamat sa pagdalo ninyo ngayong gabi.
Una, ang pangunahing tagumpay namin, ang Alpha Investment. Dumobol ng 20x ang valuation sa isang taon. Lumagpas sa 30%, 12 buwan ng sunod-sunod. Numero 1 sa paglago ng kita. At ngayong gabi, magpapakawala ng panibagong malaking pasabog ang Gian Capital. 500 milyon. Bagong panandang pandagdag round para makabuo ng tech unicorn. Tama nga ang sismis, may 500 milyon na. Ang yaman ni Boss Gian, kayang gumastos ng malaki para sa ETS. Iba talaga ang kapitalista. Anong ang galing ng kapital? Ang galing ng anak ko. Siya ang golden goose ng Gian Capital. Kaya niyang bigyan ito ng 5 bilyong halaga. Mamumuhunan sila ng 500 metro sa kanya. Return on investment yan. Hindi pa sigurado, huwag atat. 500 milyon, hindi naman ganoon kalaki. Gustong kumapit ng Gian Capital sa akin. Kaya dapat lang na gumastos sila ng malaki. Boss Cheng, break na kayo. Ibibigay pa rin kaya niya ang pera. Pre, hindi mo kasi kilala ang mga babae. Ako ang nakipag-break. Namimiss niya ako. Ngayon, inaanyayahan natin si MS Giant para magbigay ng talumpati. Ako ang nakipaghiwalay. Ayaw na ayaw niya ito. Magandang araw, magsasalita si MS Gian. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayong gabi, simula ng susunod nating proyekto. Gusto ko lang linawin ang isang bagay. Ang investment na ito ay bukas para sa lahat. Puro papugi lang yan para lang sa mga nakikinig. Ang oportunidad ay para sa mga handa. Sa ngayon, nakapili na kami ng ilang mahuhusay na proyekto. Kumpleto na ang technical evaluation at background ng mga team. Lahat kayo rito ay mga shareholder ng Giant Capital at mga business partner. Ngayong gabi, magkakasama tayong magpapasya. Ang mananalo sa susunod na 500 milyon ay Sige na, sabihin mo na ang pangalan ko. ang susunod na 500 milyon. Kanino mapupunta? Magkakaroon tayo ng patas na kompetisyon. Anong ibig mong sabihin? Patas na kompetisyon? Hindi ba kay Chen Wenchuan? Sabi ko na nga ba, break na sila. Paano pa siya bibigyan? Mga minamahal naming bisita, hayaan ninyong ipakilala ko ang una. Jinong Cha Yae. Jen Wen, nagbibiro ka ba? Hindi ba sa akin na dapat yan? Mga investor at partner na naririto. Magandang gabi po sa lahat. Ako si Cha AIR. Ang aming team ang nag-develop ng solid-state battery energy storage system. Ang energy density nito, kumpara sa mga pangunahing produkto sa merkado, ay mas mataas ng 40% at ang gastos ay mas mababa ng 25%. Sa ngayon, nakapasa na sa lab, pilot testing na. Ang industriyang yan ay napakainit ngayon. Energy density, na tumaas ng 40%. Kung totoo yan, nakakagulat na breakthrough yan. Cha AIR. Parang pamilyar ang pangalang yan. Galing siguro sa laboratorio sa ibang bansa? Totoo nga, EAE mula Stanford. Estudyante ng isang Nobel laureate. Lahat ng datos ay may third-party verification. Bukas kami sa due diligence. Ang aming core team ay mula sa top universities sa Sina at Stanford. Ang husay naman, napaka-professional. Hindi mo naman ako kayang kunin pabalik sa ganyang paraan, di ba? Sabi ko naman sa simula, patas na laban ito. Kasama rin ang project mo. Sa listahan ng evaluation. Tigilan mo ko sa drama mong yan. Umakyat ka ngayon at sabihin mong nagkamali ka kanina. Naibigay na sa akin ang pera. Patas na laban? Ang prinsipyo ng Giant Capital ay maximum profit. Sige, ikaw na ang malinis. Patalsikin mo siya at di na ako atras. Mas maganda para sa lahat, win-win di ba? Tama? Chen Wenchuan. Kung ikaw ba ay punong namumunga o damong ligaw, hindi ako ang magdedesisyon. Ang sambayanan ang may huling say. Boss Jian, tuwang-tuwa ang mga partner sa project ng Shire. Pumasa ang technical due diligence. Aprobado rin ang valuation model. Maraming salamat sa inyong lahat ng magagandang presentasyon. Napansin nyo ba? Ba't ang layo ng GAT sa proposal ng Alpha? Nga, baka nagkamali lang? Puro butas ito, malabo ang technical roadmap, at puno ng pading ang cost estimates. Nga, ang ganda ng pagkagawa sa Alpha project. Pero bakit sa project na to parang ibang tao ang gumawa? Sa tingin ko, hindi talaga siya ang gumawa ng Alpha. Mga ginagalang na shareholders, tapos na po ang presentation ng mga project. Kaya simulan na po natin ang botohan. Gusto mo lang akong ipahamak. Pero buti na lang. Kumita ang mga shareholder sa Alpha, kaya siguradong iboboto nila ako.
Grabe, hindi ako makapaniwala. Ipinapahayag ko na. Ang susunod na round ng Giant Capital, 500 milyong strategic financing. Ang nangungunang bidder ay si Ginoong Chair ng All Energy. Diyos ko. Sobrang layo ng agwat niya sa iba. Tingnan mo yan, ang galing talaga. Tama nga ang desisyon ko. Ang proyektong ito ni Chair, sobrang solid. May kinabukasan talaga. Pero, tingnan mo, wala na, lahat na wala na. Akala niya siya ang puno ng pera, pero sinabi sa kanya ng merkado. Isa lang siyang damong tumubo sa tabi ng puno ng pera. Dahil lang tinapos ko ang engagement natin. Hindi niya ako makuha kaya gumaganti siya sa akin. Magkano bang pera ang kinita ng alpha ko para sa kumpanya? Ganito ba ang ginagawa niya sa akin? Ha? Gamitin tapos itapon. Kumakain ng tao at hindi nagluluwa ng buto. Grabe, may ganito palang nangyayari? May punto siya. Sobrang walang awa nga ni Boss Jayan. Sino ba ang may alam sa pag-ibig? Hindi ko ibinigay sa iyo ang proyekto ng patago, at iyon ay paghihiganti na. Kahit isip bata ka, dapat marunong kang gumamit ng utak. Ikaw, Sinabi mo sa media na mutual decision natin ang pagtatapos ng engagement. Pero iba ang version na narinig ko. Grabe, tingnan mo ang screen. Paano nangyari yan? Hindi talaga. Kuya Wenchuan, ang suot ko ngayon sa ilalim. Wala talaga. ikaw talagang malibog na to ngayon talaga. Lalaspagin kita. Kailan mo ba kasi hihiwalayan yan? Hindi na makapaghintay ang pamilya ko. Tapos na sila. Hindi talaga halata. Ang kakapal ng mukha. Mamayang hapon, nasa front page na to. Ito ang totoong dahilan ng pagtatapos ng engagement. Sira ulo ka ba? Sobra-sobra na ang pasensya ni Boss Gian sa iyo. Lalaking ganito, buti nga sa kanya. Pinipilit mo ba akong maging kabit? Jian Wen, inaabuso mo ang kapangyarihan para sa personal na galit. Inaapi mo ang anak ko. Patibong, bago ko asikasuhin ang relasyon natin. Una sa lahat, ako ang leader ng kumpanyang ito. Mula nang maputol ang engagement hanggang sa pakikipagtulungan sa Al Energy. 16 na oras na tumataas ang stocks ng Giant Capital. Tuloy-tuloy ang pagtaas. Tumataas nga ang stocks. Tingnan nyo, totoo nga. Tingnan mo ito. Tuloy-tuloy ang pagtaas. Nakita ko na. Kapag iniwan kita, ako man o ang kumpanya, mas gaganda ang lahat. Ama, magaling si Boss Gian. Ang galing talaga. Chen Wenchuan, ang tanging nagawa mong tama ay ang pagbasag mo ng engagement. Salamat, nabawasan ako ng pabigat. Hindi naman tanga ang mga investor. Ikaw na walang utak. Ang kapal pa ng mukha mong magloko. Mga minamahal, ngayon, lahat ng sumasang-ayon na mamuhunan sa Al Energy. Itaas ang kamay. Ako. Gusto kong mamuhunan. Ako rin. Ako rin. Ako rin, mag-invest ako. Boss Jian, lampas na sa 70%. Ginoong Cheng, may pagtutol pa ba kayo? Wala na yatang masabi. Mga minamahal, ito na ang huling sagot ko tungkol sa relasyon namin ni Ginoong Cheng. Kami ni Ginoong Cheng ay tuluyan ng tapos. Noon man, ngayon, o sa hinaharap. Lahat ng desisyon ko ay para sa Giant Capital. Jian Wen. Sa tingin mo porket may pera ka, kaya mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. Kaya ako nakarating kung nasaan man ako ngayon. Ay dahil sa sarili kong kakayahan. Sariling kakayahan?
Sige, ilalabas na ng Giant Capital ang puhunan. Ang core technology ng Alpha ay gawa ng team ng Giant. Ang market channels ng Alpha ay resources din ng Giant. Pati na nga ang brand na Alpha ay nakarehistro sa pangalan ng Giant. Simula ngayon, babawiin na ng Giant ang lahat ng may kinalaman sa Alpha. Wala nang koneksyon ang project na ito kay Ginoong Cheng. Hindi pwede. Nagsisimula pa lang ang Alpha. Ang ginagawa mo ay para kang nagpapakamatay. Akala ko ba may paninindigan ka sa sinasabi mo? Yung suit mo galing sa Zegna. Custom made. Ang alam ko, ako ang bumili niyan. Yang relo mo sa braso. Patek Philippine Nautilus. Ako rin ang bumili niyan, di ba? Hindi. Hindi mo makukuha ang Alpha. Chen Wenchuan, sa buong katawan mo. Maliban sa mumurahin mong pride. At sa kapal ng mukha mo, mayroon ka bang bagay na talagang sa iyo? Jianwen. Hindi ito ang sinasabi kong paghihiwalay. Kung gusto mo nang linisin ang lahat, hubarin mo lahat ng binili ko para sa iyo. Security. Hubaran ninyo siya. Pati huling piraso, tanggalin lahat. Jianwen, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Jianwen, Pagkatapos niyong hubarin, sunugin ninyo lahat. Jianwen. Jianwen, hindi mo pwedeng gawin sa akin ito. Boss Cheng, yung proyektong napag-usapan natin. Itigil na natin ito. Jianwen. Jianwen, makinig ka muna sa akin. Nagkamali ako. Hindi ko sinasadya ang pagtataksil. Aksidente lang ang pagtataksil na yon. Aksidenteng pagtataksil. Yung pantalon niya, kusa bang nalaglag? Sa tingin ko, alam mo ang ginagawa mo. Nagbubulag-bulagan ka sa sarili mong pagtataksil. Umaasa kang hindi ka mahuhuli. Jianwen. Masyado kang pakipot. Lalaki ako. Yung pagmamataas mo. Gusto ko lang ibagsak ang ere mo. Isipin mo naman ako. Hindi ko inisip ang nararamdaman mo. Inihanda ko na ang lahat para sa iyo. Ang kailangan mo lang sana ay tahakin ng maayos ang daan. Lahat ng balakid, lahat ng hadlang. Lahat ng pagkalugi, babayaran ko lahat para sa iyo. Pero ikaw, walang kwenta ka talaga. Ang pag-ibig naman talaga ay palitan ng interes. Dahil pinili mo si Miss Chen. Sana lang ang halagang dala niya sa iyo ay katumbas ng lahat ng mawawala sa iyo. Jianwen. Jianwen, makinig ka. Hindi ka pwedeng umalis. Sa hukay lang daw natututo ang lalaki. Kaya nga dapat nakadisplay na lang sila sa pader. Buti na lang at umuwi ka pa. Sasabihin ko sa'yo, anong gagawin mo? Ang daming shareholder na nag-atrasan, ang laki ng lugi. Paano ka ngayon? Papatayin kita, walang hiya kang anak ka. Anong ginagawa mo? Bakit mo siya pinapalo? Kung mapatay mo siya, wala ka ng anak. Pati kumpanya wala na. Bitawan mo ako. Kapag hindi ko siya pinatawad, kahihiyan yan sa Cheng, sa mga ninuno namin. Bata pa siya. Bakit mo pinapersonal yan? Normal lang sa negosyo ang lugi. May kita, may talo. Natural na galaw yan ng komersyo. Hindi mo dapat isisi lahat sa anak natin. Huwag kang matakot. Anak, nandito si mama. Tama yan, Dad. At isa pa. Galit lang yan sa akin si Jianwen. Gusto niya lang akong kontrolin. Eh ngayon, may balak ka ba? Mahal ka pa ba ni Jianwen? Kung kaya mo siyang pabalikin sa'yo, idi na sa'yo na ang lahat. Nagtagumpay si Jianwen. Kasi napakaraming iniwang yaman ng matandang Jian sa kanya. Kaya ganyan siya katapang. Ikaw naman, wala kang iniwan sa akin.
Ikaw na nga ang may kasalanan, tapos hahatawin mo pa ako ng pamalo. Dahan-dahan. Huwag ka nang magalit, sige na. Kahit anong palusot mo pa. Kailangan mong punan ang 200 milyong butas na yan. Pupunan ko. At may diskarte ako. Isa pa. Yung chair na pinuhunanan niya. Wala iyang patutunguhan. Malaki na ang anak ko, may sarili na siyang desisyon. Huwag ka nang magalit, tama na yan. Hindi ko inaasahang dito pa madadali. Wala akong nakuha kahit piso. Itong si Chen Wenchuan naman, talagang walang kwenta. Ang tagal-tagal na panahon ang ginugol ko. Hindi pwedeng mauwi lang sa wala ang lahat ng pagod ko. King. Wala na akong ibang matatakbuhan. Kaya nandito ako sa'yo. Ang dami mo namang nainom, pasok ka na at maupo. Ingat. 200 milyon ang lugi ng Cheng Group. 200 milyon. Sobrang bigat na ng dinadala ko. King. Wala nang gustong mag-invest sa akin. Tulungan mo naman ako, please. Paano mo ba gustong tulungan kita? May pera ka pa naman, di ba? Mag-ipon ka. Tapalan mo muna yung lugi. Pag nakabangon na ako, 10 beses kong ibabalik sa'yo. Wala akong nakuha kahit piso mula sa'yo. Tapos gusto mo pang mag-invest ako. Mangarap ka. Wenchuan. Nagsisimula pa lang din ako. Saan ako kukuha ng ganoon kalaking pera? Wenchuan, may naisip ako. Ano yon? Pwede kang mag-collateral. Ano ang iko-collateral? Yung shares mo. May kilala akong kumpanya na pwedeng bumili ng shares mo. Isangla mo lahat, shares at ari-arian mo. Kumuha ka ng pera para matapalan yung lugi. Pero kung maisanla ko lahat, wala na akong matitira. Tuluyan na akong mapapalaya sa lansangan. Walang mapapala kung walang isusugal. Ito na lang ang tanging paan para mailigtas ang kumpanya. Mapapa-invest mo ba si Jian Wen sa'yo? Ano bang plano mo ngayon? Mahal ka pa ba ni Jianwen? Kung mapapaamo mo siyang muli, nasa'yo na ang lahat. Hindi pa ito ang panahon para isangla ang mga ari-arian natin. May naisip na akong paraan. Anong paraan? Lalabas muna ako sandali. Aba, sino ba ito kundi ang sikat na President Cheng? Sino na namang babae ang lulukuhin mo ngayon? Hindi ako naparito para magpakuha ng cheating scandal. Ano nga? Inom lang ba tayo ng saa na pang magkaibigan? Kailangan kong magpakalat ka ng balita. Sabihin mo lang na, kinidnap ako. Ano? Sabihin mong sobrang lugi na ang mga shareholder ng Cheng Group. Kaya binugbog nila ako sa sobrang galit. Kapag hindi ako nakabayad, sa loob ng 1 buwan, may mamamatay. Drama para maawa siya? Huwag mong sabihin gusto mong pilitin si Jianwen na mamuhunan sa ganitong paan? Ang tanga mo naman. Ngayon naniniwala na akong hindi siya ang may pakana ng Alpha Project. Ayoko. Hindi kami nagpapakalat ng maling balita. Masisira ang pangalan namin. 20,000 para sa isang balita. President Cheng, sabihin ninyo ang anggulo. Mayroon kami, professional na team, garantisadong top 3. Jianwen, susugal ako ngayon na. Mahal mo pa ako. Boss Jian, kanina ka pa hinihintay. Matagal na silang naghihintay sa iyo. Ang daming nangyari nitong mga nakaraang araw. Paulit-ulit kong inilagay sa alanganin ang Giant Capital. Hindi ko alam kung magagalit kaya sina mama at papa sa akin.
Sapat na ang ginawa mo. Hayaan na nga. Kailangan kong harapin ang dapat harapin. Oh, nakauwi na ako. Tungkol sa kontrata, ngayon ko na. Ngayon lang bumalik ng ganito kaaga ang anak ko. Alam ko kung ano ang sasabihin ninyo. Tungkol to sa balita, hindi ba? Ako. Yung mga anak ko, saan ba anak ko? Tama. Hindi namin inaasahan yon. Ah. Ma. Hindi ba kayo galit sa akin? Ano ba guys? Ako pang nasa mama mo. Minana ko ang Giant Capital mula sa lolo mo. Para sa amin ng mama mo, ang Giant Capital ang una naming anak. Tulad ng karamihan sa mga bagong magulang. Naligaw din ako sa harap ng napakalaking negosyo. Mula noon, bawat desisyon namin ay para ihanda ang daan para sa anak naming babae. Kaya makalaan ng ayos ko na, Sammy. Sobra pa nga. Wen-wen, mula nang isilang ka. Ikaw na ang pinalaki naming magiging tagapagmana. Kung bakit ganito ang estado at yaman ng Giant Capital ngayon. Dahil isa lang ang layunin namin. Hindi namin hayaang masaktan kahit kaunti ang anak namin. Kaya ipinagkakatiwala namin sa iyo ang Giant Capital. Gawin mo ang sa tingin mong tama. Ako at ang papa mo. Habang buhay na sasalo sa iyo. Sige lang, gawin mo. Amin ang katay mo. Laging nandito para sa iyo. Ma! Sabihin mo na. Boss Gian, mayroon po akong i-report sa inyo. Nagpadala po ng mga litrato sa atin yung paparazzi na si Afe. Ano mga litrato? Sila na ang ginawa niya. Yung kidnap niya, siya mismo ang nagpakalat sa paparazzi. Sabi niya binugbog siya ng shareholders kapag di nakabayad sa isang buwan. May mamamatay. Pero biglang lumapit sa atin yung paparazzi. At tinatanong kung interesado tayong bilhin ito. Paparazzi ba yan o kapitalista? Kumikita sa magkabilang panig. 50,000 ang hinihingi niya. Bilhin mo na. Naiintindihan ko. Boss Gian, may isa pa po pala akong sasabihin. Nandito na po sa labas ng opisina ang mga taga-Cheng. Ang ina ni Cheng at si Cheng Ginting. Gusto ka raw makausap. Sige, pupunta ako riyan sa loob ng 5 minuto. Jian Wen, nakita mo na ba ang balita? Nakikiusap ako, iligtas mo ang anak ko. Iligtas mo siya. Kung ganoon, dapat pumunta kayo sa pulis. Opisina ito, hindi himpilan ng pulis. Wala ka na ba talagang kahit konting pagmamahal? 3 taon din kayong nagsama, hindi ba? Ang kailangan ng anak mo ay pera, hindi pagmamahal. Kailangan niya ang pera ng Cheng Group. Boss Jian, patawad, alam kong nagkamali ako. Hindi dapat ako nakialam sa relasyon ninyo. Pero nakikiusap ako, alang-alang sa kabutihang ipinakita sa iyo ni Wenchuan noon. Bigyan mo pa siya ng isa pang pagkakataon. Buti na lang nakialam ka sa relasyon namin, kundi hindi ko malalaman na wala palang kwenta ang lalaking to. Ganyan ka na ba talaga kasama? Dahil lang hindi ka kayang mahalin ng anak ko, sisirain mo na siya. Buhay yon, isang totoong buhay. Wala ba yung halaga kumpara sa Giant Capital mo? Sino ba naman si Chen Wenchuan? Mula pagkabata, ginamit ng mga magulang ko ang pinakamagandang resources. Para hubugin akong maging tagapagmana ng inner circle. Gumastos sila ng malaki para lumaki ako. Pagkain, gamit, pag-aaral. Lahat pinakamaganda. Bakit ko naman? Ibababa ang sarili ko para lang sa isang lalaki. At bakit mo naman iniisip na ang isang lalaking walang kwenta ay makakapantay sa negosyo? Pinaghirapan ng mga ninuno ko sa ilang henerasyon. At ano namang karapatan mo para sigawan ako dito? Ikaw talagang babaeng ngalang puso. Ang bait-bait ng anak ko sa'yo, pero hindi mo man lang siya niligtas. Tita, nakita mo na, bato talaga ang puso niya. Si Wenchuan sa puso niya, mas mababa pa sa estranghero. Boss Gian, ang susunod na proyekto. Ikaw, nag-invest ka ng 500 milyon sa proyekto ng Al Energy. Sige na nga, mag-invest ka pa ng 200 milyon sa artificial intelligence. Sinusugal mo na ang buong Gian Capital. Nagwawaldas ka lang.
Ang ganda-ganda ng proyekto ng anak ko. Hindi mo i-investan. Gaano man kalaki ang Gian Capital, hindi kakayanin. Ang pagwawaldas mo, 200 milyon. Kung itatapon mo sa tubig, may rinig mo pa ang tunog. Pero ibibigay mo sa isang batang walang pangalan. Hintayin mo lang, maubos ang Gian Capital. Nagkataon lang. Hindi lang kayo ang gustong makitang bumagsak ang Giant Capital. Marami sa inner circle at coastal circle ang naghihintay na mapahiya kami. Sana bago dumating ang araw na iyon, buhay pa ang Cheng Group ninyo. Hindi mo siya niligtas, gayong kaya niyang tulungan ang kumpanya mo. Kung magsanib ang dalawang pamilya, perpektong kombinasyon yon. Tama ka. Mapapasakamay ka sa anak na bobo at asawang mababa ang pag-iisip. Maubos ang ipon ng buong pamilya. Anong ibig mong sabihin? Wala, naawa lang ako kay Tito. Minsan, mas nakakatulong sa pamilya kung titigil ka. Sa paggawa ng mga desisyong akala mo tama pero katangahan pala. Lin Yu. Lin Yu. Anak daw ni Empress Cheng na kidnap. Ikaw na ang tumawag ng pulis para sa kanya. Sich po, Boss Giant. Tita. Kumusta? Pumayag ba siyang magbigay ng pera? Pera? Anong pera? Alam mo ba ang sinabi niya? Malas na malas talaga ako. Tingnan mo nga itong anak ko. Ang pangit ng kaste mo sa babae. Paulit-ulit kang na-in-love sa mga babae na walang puso. Ha? Impossible. Mahal pa rin ako nun sigurado. Bakit naman hindi niya ako ililigtas? Hindi. Hindi yan totoo. Tama. Gigil pa lang siya sa akin. Tama. Sigurado yun, hindi yan mangyayari. May balita online na nakidnap ka. Anong nangyayari? Ang tawag dito, emotional win-back. Anong sinabi mo? Yung mga balita, ako ang nagpalabas nun sa mga paparazzi. Kapag nakita ni Janwen ang balita, mag-aalala siya sa akin. Kapag lumambot ang puso niya, makukuha na natin ang pera. Patay. 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 Paano ako nagkaroon ng anak na ganito katanga? Tatay, kalma ka lang. Pinaghandaan na ng anak mo ang lahat. Kahit hindi niya tayo iligtas, idadamay natin siya sa pagbagsak. Yung mga sinabi ni Jianwen kanina sa kumpanya niya, na-record ko lahat. Anong gagawin nyo? I-edit natin tapos ilalabas sa publiko. Kahit hindi natin siya mapilit maglabas ng pera, malalaman ng buong mundo na siya ay isang babaeng walang puso. Ipapahiya natin siya sa publiko at ipapabash sa social media. Boss Jen, pinaalis na ng security si MRS Cheng at Miss Chen. Pero nakita nila ang investment plan natin. Walang problema, ilalabas din naman yan sa publiko bukas ng umaga. Pero, bigla na lang silang sumulpot. Hindi ko alam kung anong pakay nila. Kaya pala, Boss Giant. Linyo, 3 bagay. Una, kunin lahat ng TV footage nila ngayong araw. Mula pagpasok hanggang pag-alis sa kumpanya. Bawat frame, huwag palampasin. Ay backup lahat. Pangalawa, lahat ng litrato at video na binigay ng mga paparazzi. Pati mga materials ng script and drama. Ni Chen Wenchuan ay backup din lahat. Kapag may kahit anong kilo sila, handa tayong tumugon agad. Pangatlo, critical na panahon ito para sa project returns. Ano man ang mangyari sa labas, hindi dapat maapektuhan ang Giant Capital. Naiintindihan ko. Asikasuhin ko agad. Eksklusibong balita. Ang presidente ng Giant Capital na si Jianwen. Iniwan siya matapos bagbugin. Muntik nang mamatay. Wala man lang siyang awa? Manhid na ba talaga siya? O may iba pang dahilan? Anong babaeng malakas? Hayop lang siya na walang puso. 3 taon silang magkasama. Pero paang wala lang sa kanya ang buhay ng tao. Ang babaeng kapitalista, wala talagang konsensya. Janwen. Hindi mo kayang patahimikin ang libo-libong bibig. Ma, napakagaling ng plano mo. Ngayon buong internet na ang bumabati ko sa kanya. Ang tanging paraan niya ay lumapit sa atin para makipagtulungan. Magmalaki pa siya kung kaya niya. Babae pa rin sa huli. Sira na pangalan mo. Sino pa na makikisama? Hindi ko inakalang kayo pala. Sumpa ng pamilya. Sila mismo ang gumawa ng sarili nilang kapahamakan.
Naglabas ng pahayag ang Jian Capital. Scripted na kidnap daw ang ginawa ni Chen Wenchuan. Tumugon si Jian Wen sa recording scandal. Gusto kong ilabas mo ang balitang nakidnap ako. Scripted na drama lang pala ang kidnap na gawa-gawa ng Cheng Group. Inang kanilang ay emotional blackmail ang kumpanya namin. Lahat ng ebidensya ay naipasa na sa otoridad. Lilitaw ang katotohanan. Sumabog lahat sa galit ang mga shareholder ni Boss Cheng. Chen Wenchuan, sinungaling ka. Ibalik mo ang pera ko. Simula ngayon, wala na kaming kinalaman. Sa Cheng Group, ang mga concept stocks na may kaugnayan sa Cheng Group, bumagsak agad. 2 panandang pandagdag ang nalusaw. Samantalang ang stocks ng Jian Capital ay tumaas ng 5.2%. Ang kanilang pinondohan na Al Energy at AI project ay mainit na tinatangkilik na merkado. Impossible. Hindi ito possible. Impossible. Paano nangyari ito? Paano siya nagkaroon ng mga video na yun? Sinabi ko na sa'yo, isa kang ganid na baboy. Masaya ka na ba ngayon? Kasalanan ko ang lahat ng ito. Dad, anong gagawin natin? Ayokong mabangkarote. Anak, huwag kang matakot. Nandito pa si Mama. Pumunta ka at magmakaawa kay Jian Wen. Gusto pa ba niya akong makita? Magpakumbaba ka ng husto. Lumuhod ka man o magmakaawa, ang utang mo. Ikaw mismo ang magbabayad. Sa ngayon, mapaproyekto man ng Al Energy. O nangyayay natin, napakaganda na magiging takbo. Jian Wen, buksan mo to. Papasukin mo ako, Jian Wen. Jian Wen. Boss Jian, si Chen Wenchuan po yun. Mukhang lasing na siya at nakapasok na. Buksan ang kiki at tawagin ang security. Bakit ayaw mo akong tulungan? Nagmakaawa na ako sa'yo. Hindi mo ba kayang yumuko ng kaunti para sa akin? 3 taon tayong magkasama. Palagi kang napakataas kung umasta. Ano bang masama kung yumuko ka ng kaunti para sa akin? Tumawag ng pulis. Kapag nagpatawag ka ng pulis, magpapakamatay ako rito. Gagawin kong bahay na pinagmumultuhan ang bakuran mong ito. Bakit palagi kang nakabusangot? May nararamdaman ka ba talaga sa akin? Nakita mo na rin naman. Hindi ako namuhunan dahil hindi tugma ang prinsipyo, hindi dahil sa emosyon. Matagal lang tapos ang emosyon. Hindi tugma ang prinsipyo. Yung mga problemang sinabi mo, kayang-kaya namang solusyonan ng pera. Anong technical risk? Safety hazard. Alin ba dyan ang hindi kayang lutasin ng pera? May pera ka naman na. Kayang-kaya ng pera yan. Yung proyektong sinasabi mo, may bahagi diyang may kinalaman sa engineering. Kapag pumalpak, may mamamatay. Bakit ako gagastos para sa mga bagay na puro negatibo? May pera ka nga. Sinabi ko na sa'yo, wala namang problema. Na hindi kayang lutasin ng pera. Anong sinabi mo? Kahit may 3 namatay. 3 buhay lang yon. Pera lang ang katapat. Hindi ba't ganyan naman kayong mga kapitalista? Magbayad. Ayusin, patahimikin. Lahat ng to kaya namang solusyonan ng pera. Bakit ayaw mo akong tulungan? Hayop ka. Nilakasan mo ang loob mong saktan ako. Pumunta ako rito ng maayos para makiusap tapos sasaktan mo ako. Hayop ka. Anong sinabi mo? Hanggang sa lagay na iyan, parang walang halaga sa iyo ang buhay ng tao. Isang buhay na para bang kayang tapalan ng pera. Itinuring mo ba ng tama ang buhay ko? Pinahiya mo ako sa harap ng maraming tao. Ang mukha ko, ang pangalan kong Chen Wenchuan. Dinurob mo't inapak-apakan. Naisip mo ba ako kahit minsan? Kasalanan mo lahat yan. Anong kasalanan ko? Ang gusto ko lang naman ay makakuha ng puhunan, mailigtas ang kumpanya. Mali ba yon? Mali ka sa paraang ginamit mo. Ikaw itong nagkait sa akin ng pag-asa, hindi mo ako binigyan ng puhunan. Kung binigyan mo ako ng pera,
Aabot ba ako sa ganito? May utang na loob ba ako sa'yo? Sa loob ng 3 taon. Binigyan kita ng resources, pondo, koneksyon, at plano. Chen Wenchuan. Ang pag-ahon mo ay nakasalalay sa walang katapusang pagsasakripisyo ko. Para lang buhayin ka. Jianwen. Wala kang puso. Hindi mo talaga ako minahal. Tinuring mo lang akong isang investment project, tama? Tama ka. Isang investment project ka lang sa akin. Kapag lugi na ang project, kailangang itigil agad. Jianwen. Nagkamali ako. Patawad. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Huling pagkakataon na. Security, ihatid niyo na palabas ang bisita. Jianwen, hindi mo pwedeng gawin ito. Jianwen, bitawan mo ako. Jianwen, makinig ka muna sa akin. Hello. Boss Cheng, masama ang balita. Nagkagulo na sa kumpanya. Gusto na nilang mag-board meeting. Bumalik ka na dito agad. Andiyan na sila. Bilisan mo. Boss Cheng, inilan ng Gian Capital na script na drama ang kinapin mo. Toto, ano ng plano mo? Ano ang sa shareholders? Sabi ko, Ling, inamit mo raw ang pag-up na proyekto para ng ng investors. Wala ka nang pakialam sa buhay ng tao. Sagot ka naman yan. Tabi, wala akong sasabihin sa inyo. Chen Wenchuan, ang kapal ng mukha mo para bumalik dito. Ang pinaghirapan naming pera. Nilustay mo lahat. Boss Cheng, mga kaibigan, alam ko na. Maaming pagkakamali si Wenchuan. Pero bilang isang ama, nakikiusap ako sa inyo. Bigyan niyo pa siya ng huling pagkakataon. Pagkatiwalaan niyo muli ang anak ko. Iwala sa kanya muli. Naniniwala kami sa kanya sa loob ng 3 taon. Ang kumpanya ay napupunta sa pamamagitan niya, Master Cheng. Huwag kang masisisi sa amin dahil sa masamang pagsasalita. Ang iyong anak ay isang putik na hindi makakatulong sa peder. Mangyaring bigyan kami ng 3 araw pa. 3 araw. Iyakin ko na nagbibigay siya sa amin ng isang paliwanag. Hindi ako maaring maghintay ng 3 araw. Hindi na hindi ka namin respeto. Ngunit ginagawa ba ang iyong anak na lalaki na tinatawag na tauhan? Ngayon ang buong industriya, lahat na naghihintay upang makita ang aming mga biro. 10 taon kaming sumusunod kay Cheng. Ang aking mukha ay ganap na nasira. Chen Wenchuan, nasaan ang bata? Ngayon din tulad ng isang coward, ay hindi nagpapakita sa at isang bagay na nangyari. Ang kanyang 60 taong gulang na ama ay lumabas upang founder kanyang sarili. Kung saan itagon. Ikaw pa rin ang nerve upang dumating. Chen Wenchuan, tinanong ko sa iyo. Paano ang impyerno ay nawala mo na si Jen 0.5 bilyo? Sinasabi sa labas na ikaw ay niloloko sa kumpanya. Inilagay mo ang hinaharap ng kumpanyan. Bond sa waistband. At ang proyekto ng Alpha, James, pabalik ito. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi dapat ang Alpha ay amin. Gaano ang iyong sarili? Hindi nagsasalat. Sinungaling, magbabago kami kay Cheng. Ito ang itim na tupa. Bayad pabalik ang pera na iyong nasira. Bumalik ang pera. Mahal na tiyuhin at tiyuhin, kalmado pababa at pakikinig sa akin. Sino ka? Ako ay Chen Qingting, Wenchuan fiancé. Alam ko ang lahat. Galit ngayon. Wenchuan may problema siyan. Paano ka matapang pumunta dito kung wala ka sa Jianwen? Maaring lumipad ang 0.5 bilyon ay maaring lumipad sa Cheng hanggang ngayon. Hindi ka umiyak sa pusa na ito kung hindi ito para sa mo. Maaari tayong lumabas tulad nito at makalabas. Chen Wenchuan. Pinagsasabi namin ngayon kung sa loob ng isang araw, wala ka pang maisip na solusyon pagdating ng oras. Bahala ka na sa sarili mo.
Nakikisama lang kami sa tatay mo dahil sa lumang samahan. Sa'yo. Wala kaming pakialam. Ngayon alam mo na ang ibig sabihin ng pinabayaan ka na ng lahat. Tito, Dad, Wenchuan, pasensya na. Wala akong masyadong naitulong sa'yo. ayos lang, salamat. At least naglakas loob kang manindigan at magsalita para sa akin. Paano kung subukan kong kausapin si Jianwen? Puntahan mo siya. Sa tingin mo gugustuhin ka pa niyang makita. Kailangan pa ring subukan. Kapag lumapit ka, may pag-asa. Miss, tumigil ka muna. Walang appointment, walang makakapasok. Alam mo ba kung sino ako? Kailangan kong makausap si Jianwen. Kung sino ka man, walang appointment, walang makakapasok. Ako ang fiance ni Chen Wenchuan. May mahalaga akong dahilan. Tumabi ka. Miss, magpakabait ka. Kapag nagpatuloy ka pa, tatawag na kami ng pulis. Sino ba kayo para magmalaki? Alam niyo ba ang relasyon namin ni Jianwen? O si Boss Chen, kung gusto mo siyang makita, kailangan mo munang pumunta sa sekretarya niyang si Sala. Hintayin ang approve ni Sala. Sala, nasaan siya? Paano ko malalaman? Bakit hindi mo tanungin ang iba? Kayo. Alam mo ba kung nasaan si Sala? Siguro nasa taas lang yon. Walang ganoong tao. Ibig sabihin ba, napaka-importante ng taong to? Baka ako si Jianwen na maagaw siya ng iba. Alam mo ba kung nasaan si Sala? Kilala mo ba si Sala? Alam niyo ba kung nasaan si Sala? Nasaan si Sala? Nasaan si Sala? Ewan ko. Nasaan si Jianwen? Pa makita si Sala, pumila ka. Sino ba talaga itong si Sala? Kung makapag-inarte naman. Pag nakita ko si Jianwen, isusumbong ko talaga to. Boss Jian, kaarawan po ngayon na matanda. Handa na po ang regalo. Sandalwood beds. Ayon sa bilin ninyo, binendisyonan ng isang monghe. CJ. Hay nako, haharap na naman sa panibagong pagsubok. Mahal na mahal kayo na matanda. Hindi kanya papahirapan. Nga pala, umalis na ba si Chen King? Sa ngayon, malamang nakita na niya si Sala. Si Sala, kilala mo ba? Hindi ko alam. Sino si Sala? Hindi ko kilala. Hindi ko talaga kilala. Uy, Ineng, gusto mo na isang tasa. Sobrang sarap at masustansya. Jianwen. Niloloko mo ko. Jianwen, tumigil ka nga. Ako. Hindi pa ako tapos maghintay. Jianwen. Niloloko mo ko. Imbento mo lang yang Sara na yan. Inimbento ko. Yung sabaw sa pwesto na iyon, napakasarap kaya. Boss Jian. Alam kong mali ang lahat ng ginawa ko noon. Hindi dapat ako nakipagrelasyon kay Wenchuan. Pero, buhay na ang nakataya dito. Nakikiusap ako. Tama na yung drama mo. Ito yung binago naming proposal. Yung mga sinabi mo dati, technical evaluation, market risk, cash flow, inayos na namin lahat. Ingnan mo lang. Isang sulyap lang, pwede ba? Inayos nyo. Inayos namin lahat. Technical feasibility inakyat namin sa 8.5. Cash flow break-even, binaikli namin sa 6 na buwan. Market risk ibinaba namin sa low to medium.
Itong proposal na wala kayong pakialam sa buhay ng tao. Dapat diretso sa investigador, hindi sa akin. Anong walang pakialam sa buhay? Inayos na namin lahat. Totoo lahat ng datos na ito. Totoo ang datos. Technical feasibility na 8.5. Sino ang nag-assess? Nasaan ang third-party test report, cash flow break-even sa 6 na buwan? Anong basihan, market risk na low to medium? Nag-field research ka ba? Ito ay peking datos. Hindi pag-aayos. Jianwen, wala ka na bang kahit konting awa? Wala na talaga kaming malalapitan. Magmaneho ka na. Teka lang, Jianwen, kung hindi mo ako bibigyan ng investment ngayon, mas gugustuhin ko pang sagasaan mo na ako. Jianwen, sobra ka na. Muntik mo na akong sagasaan. Alam mo ba yun, wala ka na bang kahit konting konsensya, naging kayo naman ni Wenchuan. Dati, wala man lang bang natitirang pagpapahalaga sa pinagsamahan nyo. Sinasabi ko sa'yo, kung hindi mo ako bibigyan ng investment ngayon, mas gugustuhin ko pang magpasagasa dito mismo. Tama nga naman, magkapareho talaga kayo ng ugali. Yung isa scripted na kidnap, yung isa magpapasagasa para manakot. Pareho kayong ginagamit ang buhay para manakot ng ibang tao. Bagay na bagay kayo. Magmaneho ka na. Mamamatay kang diring-diri. Paano mo nalaman, Boss Jayan? Sa dami ng ari-arian, imposibleng bitawan niya yon. Isang babaeng kayang magpakasal sa 3 lalaki para lang sa pera. Tapos ipapatalo niya ang buhay niya sa sugal. Hindi niya kayang gawin yon. Mukhang talagang napilitan na sila ngayon. Pati itong mga karumal-dumal na galaw, nagawa na nilang gawin. Ganoon ba? Pero sa tingin ko, hindi pa to tapos. Ibig mong sabihin, Boss Jayan, Kung gusto mong kumain ng karne, huwag mong kakainin ng hilaw. Patay na. Ibang-iba si Lolo kay Dad. Nalusutan ko si Dad, pero si Lolo mukhang mahihirapan ako. Lolo, happy birthday po. Lolo, humaba pa sana ang buhay ninyo. Araw-araw, sana ganito pa rin. Naku, galit na galit talaga siya. ito po. Nay, tingnan mo tong bracelet na bigay ng apo mo. Ang laki ng pagmamahal niya sa'yo, di ba? Teka, wala ka bang sasabihin sa akin? Trending ang Jian Capital ngayon. Lolo, nag-scroll ka rin pala sa trending. Bakit? Minamaliit mo ba ako? Pero ngayon, hindi ako nahuhuli sa daddy mo. Patay, hindi ko maiiwasan to. Sir, may dumating pong bisita. Sabi niya CE siya ng Cheng Group. Naparito raw para batiin kayo ng kaawan. Sinong CE? Sabi niya magkakilala raw kayo noong nasa Jian Village pa kayo. Kalokohan. 70 taon na ang nakalipas mula noong nandoon ako sa Jian Village. Yung mga taong kilala ko noon. Patay na o hindi na mahagila. Saan nanggaling yang CE na yan? Lolo Jian, ilang taon na ring hindi nagkikita. Matatag pa rin kayo. Ako si Chen Goliang. Natatandaan niyo pa ba? Ang tatay kong si Chen Dashu. Noong nasa Jian Village pa kayo. Nakatikim pa kayo ng kamote galing sa pamilya namin. Ngayong kaawan nyo, sinadya ko talaga kayong dalawin. Munting regalo lamang po, huwag ninyong mamaliin. Ginoong Cheng, walang pumupunta ng walang dahilan. Ganito ka pa kagabi, para batiin akong isang matandang tulad ko, malamang may pakay ka. Na iba. Hindi po. Lolo, kung tutuusin, ang dalawang pamilya natin ay may pinagsamahan talaga. Natatandaan niyo pa ba? 70 taon na ang nakararaan. Sa Jian Village, ang tatay kong si Chen Dashu. Noon po. Sobrang hirap ng pamilya niyo, wala na kayong makain, ang tatay ko. Ang nagbigay sa inyo ng isang mangkok ng kanin na may kamote. At nailigtas ang buhay niyo. Parang may ganoon ngang nangyari. Nga po. Ang tatay ko, hanggang bago mamatay ay binabanggit pa rin yon. Naku po, bakit inamin pa ni Lolo? Hindi ito. Ordinaryong utang na loob. Sa panahong iyon, ang isang subo ng pagkain ay talagang pagsagip ng buhay. Hindi naman kaya lumambot ang puso ni Lolo at pag-invest din ako sa Cheng Group. Lolo, ang pagpunta ko ngayon, una ay para batiin kayo ng kaarawan. Pangalawa, nais ko sanang gamitin ang pinagsamahan ng dalawang pamilya. May hilingin sa inyo. Sabihin mo.
Gusto ko lang pong hilingin. Binigyan ng Gian Capital ang Cheng Group ng pagkakataon. Hindi na kailangan ang 500 metro. 100 milyon na lang. Kahit 50 milyon, sapat na. Wala na talaga kaming malalapitan. Cheng Group. Alang-alang na lang po doon sa isang mangkok ng kamote noong araw. Tulungan nyo na po kami. Sabi ko na nga ba, emotional blackmail ang pakay nito. Hindi naman talaga papayag si Lolo, di ba? Pero, utang na loob yun mula 70 taon na ang nakalipas. Noong panahon yun, malaking bagay talaga yun. Boss Cheng, yung sinasabi mong mangkok ng kamot. Noon, mas mahalaga pa ang bigas kaysa buhay. Isang mangkok ng kanin. Talagang makakasagip ng isang buhay. Tama, tama. Kaya nga, Boss Cheng, yung mangkok na yon, malamang ang pamilya naming diyan. Matagal nang nabayaran yon. Sa Alpha Project, malaki na ang kinita ninyo, di ba? Kailan pa? Naging karapatan mong ay emotional blackmail ako. Ngayon, kung mag-invest man o hindi, ang apo ko ang masusunod. Matanda, hindi naman po pwedeng ganito na lang. Ang dalawang pamilya natin, may pinagsamahan naman. Pinagsamahan? Ginagamit mo ang pinagsamahan. Paapilitin ang apo ko. Boss Cheng, nagbabayad ka ba ng utang na loob? Naniningil ka ba ng kabayaran sa galit? Huwag mong banggitin ang utang na loob. Kahit 20 taon pang mas matanda diyan. Wala nang bisa. Matanda. Hindi ba kayo? Lumalabag na sa usapan? Usapan? Ang patakaran ng pamilyang Jian, sarili mong kalat. Ikaw ang maglilinis. Sarili mong landas, ikaw mismo ang lalakad. Wen, sa tingin mo gayon? Master, hindi ko talaga makakatulong ito. Kung tulad nito, talagang natapos kami. Kahit kung kawa, bigyan lamang ng kaunti pa. Hayaan natin ang aming hininga. Dear Cheng, karamihan sa oras, ang kalsada ay iyong sarili at halos nandoon ka. Sa kanyang 5 buhay, siya ay tumatakbo pa rin sa paligid upang humingi para sa kanyang anak. Ito ay talagang nakakahap. Ngunita, kahit umupaved ang paraan para sa kanya, siya ay magdadala din ng kanyang sarili ng tatlo. Walang iba pa ang nasa likod mo, Cheng. Siya ang kanyang Chen Wenchuan mismo. Maaari kong maawa sa iyo, ngunit hindi ako isang philanthropista. Ang butler ay nakikita ang bisita out. Boss Cheng. Lolo, galit ka ba sa akin? Alam kong inilagay ako. Jane's push to the limelight ay hindi ako mabuti. Ikaw, sasabihin kong mayroon kang tuwid na mukha. Ito ay takot ang maliit na apong babae. Kapag wala ka, ang iyong lolo ay nag araw-araw. Bakit hindi ang aking magandang apo ay dumating upang makita ko para sa isang araw? Maaring nagnangalong beses. Kailangan kong maging mas galit na gumawa sa iyo ng isang babae. Hindi ka darating hanggang malaman mo na galit ako. O nakalimutan ko tungkol sa aking lolo. Hindi, Lolo, masyadong abala ako sa mga araw na ito. Kapag abala ako, darating ako araw-araw upang makita kung okay ka. Halika bawat araw, sumasang-ayon na hindi magdala ng trabaho. Halika sumama sa akin upang maglaro ng chess, uminom ng saa at makinig sa opera. Magandang chess, tie, opera, anumang bagay. Babae, huwag mo pabalik. Ang tinatawag na Cheng. Bumalik ang artikulo. Sinusuportahan namin ang bawat desisyon mo. Jen ay iyo. Ang kalsada ay ikaw din. Ang iyong lolo ay tama. Lahat namin ay sumusuporta sa iyo. Salamat, Lolo. Salamat, Lola. Salamat pa sa saa ng iyong pamilya nang hindi nagsasabi ng dalawang salita. Jenwen, anong karapatan mo? Anong karapatan mong hindi ako iligtas? Ang bait-bait ko sa'yo. Bakit mo ako ginaganito?
Oh, Dad. Tumanggi sila. Wala na ang huling pag-asa natin. Yung matandang Jian, hindi nagpadala sa pressure. Kung ano ang sabihin ni Jianwen, yun ang sinusunod niya. Wala na talaga tayong pag-asa. Anong gagawin natin? Dad. Dad. Jianwen, wala ka talagang ibibigay kahit piso. Akala ko, basta makuha ng walang kwentang Chen Wenchuan na yun, ang investment ni Jianwen. Pagkatapos ng kasal, may lilipat ko ang pera. At makakalayas ako. Ngayon, ito na. Walang ibinigay ni pisong si Jianwen. Malapit nang malugi ang Cheng Group. Wala akong makukuha kahit piso. At kailangan ko pang maglabas ng pera. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng mapagod sa wala. Dahil ayaw magbigay ni Jianwen ng pera. Kay Chen Wenchuan na lang. Ako pipiga. May hawak pa siyang shares, properties, at ang lumang bahay ng mga Cheng. Basta makonvert sa pera, kahit ano, Wenchuan. Magpakasal na tayo. Wenchuan. King, totoo ba talaga ang mga mensaheng pinadala mo? Wenchuan. Nakita kong inaapi ka ni Jianwen. Sobrang sakit sa loob ko. Gusto kong gamitin ang lahat ng meron ako para tulungan ka. Pakasal na tayo. King. Sigurado ka ba talaga? Wala na akong kahit ano ngayon. Malugi na ang kumpanya ko, baka pati bahay ko kunin na rin. Tumigil ka, payag ako. I-anunsyo natin ang kasal natin. Tingnan natin kung maililigtas pa. Ang stocks ng kumpanya mo, ha? King, akala ko iniwan ako. Ng buong mundo, ikaw lang. Ikaw lang ang handang manatili sa tabi ko. King. Kailan tayo kukuha ng marriage certificate? Bukas, naka-appointment na ako. CJ. Bukas na nga, ipapaalam ko sa lahat. Ako si Chen ay pakakasalan si Chen King. King. Sisiguraduhin kong magiging masaya ka. Sumusumpa ako. Naniniwala ako sa'yo. King. Mula ngayong araw. Asawa ko si Chen Wenchuan. Halika, mag-picture tayo bilang alaala. Jianwen, kasal na ako. Sayang naman. Hindi ikaw ang bride. Paano ko ba ipapadala sa kanya? Nakakahiya naman. Hayaan mong makita niya. Ako si Chen Wenchuan, ay wala. Okay pa rin ang buhay ko. Baka ngayon nagtatago na siya. Umiiyak sa opisina. Bakit hindi sumasagot? Ang bilis naman kumilos. Gustong gamitin tong paraan para iangat ang stocks. O magsasara na ba ng laban? Hoy, Jianwen, nakuha mo na ba ang litrato? Kasal na ako. Wala ka bang masasabi? Tulad ng pagbati, buksan mo ang mga mata mo. buksan ang mga mata. Sinasabi mo bang makita kong mas mabuti ang babaeng napangasawa ko? Kaysa sa'yo? Sobra ka namang nag-iisip. Jianwen, huwag ka nang magpanggap. 3 taon din tayo. Minsan din naman pinangarap mong makarating tayo sa ganito. Sayang lang. Ang babaeng nasa tabi ko ngayon. Hindi ikaw. Pangarap na makasama ka? Chen Wenchuan. Masyado mo namang pinapalaki ang tingin mo sa sarili mo. CJ. Jianwen, ang tigas talaga ng bunganga mo. Alam kong nasasaktan ka. Mga babae nga naman, kunwari walang pakialam pero sa totoo lang mas naninibugho. Sige na. May mga bagay talagang kailangan mong pagdaanan para matuto ka. Wala na akong oras sa kalokohan mo. Natanggap mo ba ang imbitasyon? Pupunta ka ba sa kasal ko? Boss Jian, pinadala ni Chen Wenchuan. Sabi niya, wedding invitation daw. Natanggap mo na ba ang invitation? Family gathering pa ito ng Cheng Group. Naman, lahat ng kamag-anak at kaibigan ng pamilya Cheng ay pupunta. Lahat sila sasaksi sa kaligayahan namin. Mas grande pa ito kaysa sa Thanksgiving banquet ng Giant Capital. Sige, pupunta ako. Alam kong darating ka.
Sabi mo hindi mo na ako mahal. Pero hindi mo pa rin ako kayang bitawan. Gusto mong makita ng sarili mong mga mata. Kung anong klaseng babae ba talaga ang pinakasalan ko. Sobra ka namang nag-iisip. Huwag ka nang magpanggap pa. 3 taon din tayong nagsama. Kilalang kilala kita. Kapag mas matindi kang magsalita, ibig sabihin mas malambot ang puso mo. Pumunta ka rito dahil gusto mong makita. Kung okay ba ako, hindi ba? Halika, tingnan mo ang bride ko. Kung gaano siya kaganda. Sigurado akong hindi mo siya kayang pantayan. Huwag ka lang iyak mamaya. Hoy. Hoy. Boss Gian, bakit pa po kayo pupunta? Nakakababa lang po ito ng pagkatao ninyo. Hindi naman po kailangan. At saka, halata namang gusto lang kayong galitin. Kung pupunta po kayo, lalo lang siyang magmamalaki. Pupunta tayo. Siyempre pupunta tayo. Tingnan natin kung ilang koneksyon pa ang natitira sa Cheng Group. Bumagsak man ang Cheng Group, buhay pa rin ang mga lumang koneksyon nila. Alamin natin ang kalaban para malaman natin ang susunod na hakbang. Ma'am. Boss Gian, kaunti lang ang tao. Mukhang mas malala pa ang reputasyon ng Cheng Group kaysa sa inaakala natin. MS Zhang, isang karangalan na makilala kayo. Boss Gian, yon si Zhao Mingyuan, Vice Presidente ng Cheng Group. Isa sa ilang natitirang haligi ng Cheng Group. Sabi nila, mula nang magagulo kay Chen Wenchuan, siya na raw ang nagpapatakbo ng kumpanya. Ginoong Zhou. Kilala. Boss Jan, hindi ko akalain na babalik ka talaga. Bumalik lang ako para tingnan. Kahit may pinagdadaanan ang Cheng Group, may mga bagay pa rin sila na dapat pag-aralan. Ito po, ang calling card ko. Ginoong Zhou, ang tagal mo na sa Cheng Group. Sobrang dami mong alam. Sana balang araw makasama ka. Na bumisita sa Giant Capital. Nakakahiya naman, Boss Jan. Kahit nahihirapan ang Cheng Group ngayon, gagawin ko pa rin ang lahat. Hoy. Dumating talaga si Boss Jen. Akala ko nagbibiro ka lang. Ang pagdating ni Boss Gian ay isang karangalan para sa amin. Wenchuan, huwag mo naman siyang ganyanin. Talagang dumating si Janwen. Hindi pa nakahiwalay na sila ni Chen Wenchuan? Bakit mahumba kasi? Tama sila. Ang mundo ng kapital, mahirap palagang ipaliwanag. Janwen, Alam mo may kailangan ka sa akin. Wenchuan. Huwag naman siyang ganyanin. Sinakaw si Boss Gian. Ang pagdating niya ay malaking bagay na para sa atin. Jianwen, panoorin mo ng mabuti. Maghahanda muna kami ni King King. Magsisimula na ang seremonya. Asawa ko. Paano mo nalaman na hindi na makapaghintay si King Ting? mga minamahal na bisita, salamat sa inyong pagdalo ngayong araw na ito. Ang seremonya ng kasal na Inyong Wenchuan at binibining Chen King King ay magsisimula na. Sama-sama po nating salubungin ang bagong kasal. Nasaan na sila? Anong nangyayari? Nasaan ang bride? Bakit wala ka? Saan ba to? Anong lugar to? King King, anong ginagawa mo? Anong ibig sabihin nito? Mahal, paano mo nalaman? Hindi na talaga ako makapaghintay. Lipstick mo yan. Pirmahan mo yan. Papipirmahan mo sa akin to. Eh di ano pa? Akala mo ba pinakasalan kita? Dahil mahal kita. Hindi ba't ginawa ko to para lang? Maingay ang balita at tumaas ang stocks. Chen Wenchuan. Napaka-inosente mo naman. Wala kang kwenta. Ni hindi mo kayang tapusin si Jianwen.
Basura ka. Alam mo ba kung gaano kadiri na magpanggap ako sa'yo ng ganito katagal? Pinakasalan mo ako. Hindi dahil mahal mo ako. Mahal kita. Kapag napirmahan mo na yan, sasabihin ko sa lahat na magpapahinga ka na. At maya-maya lang, lulutang na ang bangkay mo kung saan-saan sa Pacific. At ako naman, dala lahat ng pera mong naibenta. Lalayo at mawawala na. Niloko mo ako. Niloko mo ako. Mula umpisa, niloloko mo lang pala ako. Tumahimik ka. Boba ka ba? Sino ka ba sa akala mo? Wala kang kwenta, sinasabi ko sa'yo. Kung anong binigay sa'yo ni Jianwen, hindi mo kayang panindigan. Pati mga pinaghirapan mo, lalong hindi mo kayang panindigan. Babae to. Sisigilin mo to. Tatawag ako ng pulis. Ipakukulong kita. Tumawag ng pulis. Sa tingin mo may pagkakataon ka pa? Hindi ako makakapirma. Akin lahat yan. Hindi ako makakapirma. Hindi pwede. Hindi ako pipirma. Ayoko. Hindi. Ayoko. Ibig bang sabihin, yung mga kumakalat na chismis totoo lahat? Ikaw nga yung Black Widow. Ngayon mo lang nalaman, huli na ang lahat. Bakit ka nakangiti? Akala mo ba nanalo ka na? Mukhang wala ka yatang alam sa sitwasyon ng Cheng Group ngayon. Lahat ng ari-arian nila nakatali na lahat. Wala nang ma-convert na cash. Hawak mo dyan mga basurang papel lang. Tawagan mo si Attorney Lee. Itanong mo ang totoong sitwasyon. Sabi ni Tony Lee, karamihan ng assets ng Cheng Group, nakatali na nga, yung mga pwedeng ilipa. Dahil kulang sa importanteng technical authorization documents. At supply chain contracts, lahat ng yan, wala sa files ng kumpanya. Pinagloloko mo ako? Niloloko kita. Akala mo ba wala akong inihandang proteksyon? Nasaan ang Nikesi? Sa tingin mo ba sasabihin ko sa'yo? Sabi ko, nasaan ang Nikesi? Kung papatayin mo ako, wala kang makukuha kahit piso. Wala kang makukuha kahit piso. Chen Wenchuan. Talaga bang akala mo, hindi kita kayang patayin? Kaya mo. Pero kapag pinatay mo ako, wala ka nang makukuha. Kahit piso, huwag mong pangarapin. Tama ka. Patayin ninyo siya. Anong sinabi mo? Sabi ko, patayin ninyo. Siguraduhin ninyong malinis ang pagtatapon ng katawan. Chen King King. Baliw ka na ba? Kapag pinatay mo ako, wala ka rin makukuha. Wala na akong pakialam kung wala akong makuha. Pero hindi kita hayaang lumabas ng buhay para isumbong ako. At saka, sapat na ang pera ko para makatakas. Yung mga basurang iniwan ng Cheng Group. Wala na akong pakialam. Chen King King, ikaw na babaeng to. Sana hindi ka makatulog ng payapa. Huwag kang kumilos para hindi ka mahirapan. Pulis, huwag kayong gagalaw. Ibaba ang sandata. Tulong. Tulong. Kontrolado ng sospek, ligtas ang biktima. Humihingi ng backup. Nasaan si Chen King King? Nakataka siya. Na-intercept na siya sa airport. Huwag kang mag-alala, hindi siya makakatakas. Chen Wenchuan. Nabawi na natin ang kumpanya. Pero itong naiwang kalat, paano natin ayusin? Putol na ang supply chain, karamihan ng kliyente umalis na. Yung pera sa account, hindi na sapat ang bayad ng sweldo. Yung asawa mong Black Widow, inilipat lahat ng pwedeng ilipat. Ang naiwan puro walang kwentang basura. Alam ko. Alam mo? Anong silbi ng alam mo? Yung perang ininvest namin. Ailan mo babayaran?
Bigyan niyo pa ako ng konting panahon. May gagawin ako para maayos to. May gagawin? Ano namang magagawa mo? Lalapit ka ulit kay Jianwen? Sa tingin mo papansinin ka pa nun? Mga kasama. Bigyan niyo pa ng isang pagkakataon si Wenchuan. Hindi babagsak ang Cheng Group. Hindi babagsak. Susunod na ay Aryan. Nakapangalan kay Chen Qingting. 3 kumpanya. Panimulang bid, 80 milyon. Narinig ko itong si Chen Qingqing. Umatay daw ng tao. Itong 3 kumpanya. Nakuha lahat ni Chen Qingqing sa ex-husband niya. Maganda naman ang teknolohiya. Magulo lang ang pamamahala. Sino bang mangangahas bumili? Madadamay ka lang sa kasong to. Hindi ka ba natatako sa gulo? 100 milyon. 100 milyon. Unang tawag. 100 milyon. Pangalawang tawag. 100 milyon. Pangatlong tawag. Sold. Bigyan niyo pa ako ng konting panahon. Panahon? Ilang bises ka na naming binigyan ng panahon? Buwan-buwan na lang. Puro ka na lang pangako. Wala ka namang ibang alam. Ginoong Cheng, ayon sa patakaran ng kumpanya at kasunduan sa pamumuhunan, maami ka ng nalabag na probisyon. Kung wala ka pa ring maipapakitang solusyon ngayong araw, formal kaming maghahain ng bankruptcy liquidation. Bankruptcy liquidation. Ama, lahat ng ari-arian mo ay isusubasta para unahing mabayaran ang mga utang. Ikaw at ang ama mong si Ginoong Cheng, bilang magkasamang may pananagutan. Ang mga nakapangalang ari-arian sa inyo ay sasamsamin din. Tama na, huwag nang mag-aksaya ng oras. Desidido na kami sa bankruptcy liquidation. Chen Wenchuan, kailangan mong pumirma sa ayaw at sa gusto. Dad, Boss Jen, may bagong balita. Ang Cheng Group, papasok na sa bankruptcy liquidation. Sa wakas, Boss Jian, yung sinabi ninyong hinog na ang karn. Ito na ba yun? magulo man ang assets ng Cheng Group. Pero matibay ang pundasyon, supply chain, pati production permits. Iyong mga lumang kliyente, napakahalaga lahat. Sinira na talaga ni Chen Wenchuan. Ang lahat. So, kukunin ba natin? Pero itong magulong sitwasyon. Kung magulo ba o hindi, depende yan sa taong hahawak. Sa kamay ng Giant Capital, hinding-hindi ito magiging magulo. Ibig ninyong sabihin, Ihanda ang sasakyan. Kailangan pong makausap si Chen Wenchuan. ngayon din, Hinog na ang karne. Oras na para maghiwa. Boss Jian, naparito ka pala. Ano nang kailangan mo? Naparito ka para pagtawanan ang pamilya Cheng. Makinig ka sa akin. Kahit pamalugi ang pamilya Cheng, hindi ka pa rin karapat-dapat na apakan kami. Sino ka ba? Wala ka namang iba kundi yang pera mo. Tumahimik ka. Boss Jian, pasensya na po. Hindi pa siya nakakaunawa. Huwag ninyo sanang dibdibin. Giant Wen, naparito ka ba para mamuhunan sa akin? Ay ako, salamat sa pagtulong mo. Sa pagkakataong ito, gagawin ko ng ayos. Hindi ako naparito para mamuhunan sa iyo. Naparito ako para bilhin ang kumpanya ninyo. Giant Wen. 1 milyong. Ang aming pamilya Cheng ay nakakahalaga ng 1 milyong dolyar. Nagkainsulto ka sa amin. Lumabas ka dito. 2.3 bilyon ang utang ng iyong Cheng ngayon. Alam mo kung gaano karaming pera ang natitira pagkatapos ng likida ng mga assets. 1 milyong pagbili ng lahat ng mga assets mula sa pag-sign ng kontrata. Lahat ay walang kinalaman sa iyo. Pangkalahatang manager Jian, milyon-milyon ay masyadong kaunti. Bagaman nawala kami Cheng. Tio Cheng, hindi ako dumating dito ngayon upang bargain sa iyo. Milyonon. Para sa makaraang 3 taon. Ang numero na ito ay bumababa mula bukas. Giant Wen, kailangan kong gawin ito. Kailangan mong patayin ito, hindi ba? Sinabi ko ito. Narito ako upang bumili ng isang bagay. Ibebenta mo ito. Magbabayad ako sa iyo. Hindi mo ito ibebenta. Umaalis ako. Milyon-milyon ang nais na alisin ang mga pagsisikap ng 3 henerasyon ng aming pamilya Cheng. Gumaganap ka. Ikaw mabangis na babae, pinilit mo kaming mamatay. 1 milyong mapergars ang ipinadala sa aming pamilya Cheng kahit na sila ay nabangkrupt. Hindi rin sa iyong tono. Ito ay mas masahol kaysa sa pagkabankruptcy. Kanin mo ang aming laman at inumin ang aming dugo.
Maaari kang mamatay ng isang kilabot na kamatayan. Jianwen, hindi ito tumutulong sa amin. Ikaw, Sinabi ko ito ay voluntary. Kasalukuyang pagkawala ng Yucheng. 5 milyong bawat araw na nangangahulugan ng araw-araw. 5 milyong higit pa. May oras pa rin upang magbigay ng 2 tao, 100 metro parisukat ng pera ng lumang edad ngayon. Pagkatapos ngayon, milyon-milyon ay nawala. Tumigil ka diyan. Hanggang alas 12 lang ako maghihintay ngayong gabi. Kapag lumampas, wala nang usapan. Siya. Ang lakas naman ng loob niya. Jianwen, ang bilis mo namang tumalikod. Ni hindi ka man lang lumingon. Boss Jian, sa tingin niyo po ba pipirma sila? Sigurado na po ba kayo? Kasi, ang nakikita ko, ang trato sa inyo ni MRS Cheng, parang gusto na kayong lamunin ng buhay. Hindi mahalaga ang ugali ni Empress Cheng. Ang mahalaga, ang lugi ng Cheng Group kada araw. Pagising nila bukas, 5 milyon na naman ang dagdag na lugi. Ang kwentang yan, kayang-kayang kwentahin ni Tito Cheng. Pero, may hindi po ako maintindihan. Kayo po, Ibibigay niyo po ba talaga ang 1 milyon na yun? Natatakot lang niloloko ko sila. hindi po. Ang punto ko lang, ang dami ng ginawang pambabastos sa inyo ng pamilya Cheng. Bakit niyo pa po sila bibigyan ng pera? Malaki rin po ang 1 milyon na yun. Lin Yu. Gaano ka nakatagal na sekretarya ko? Mag-iisang taon na po. Dapat alam mo na. Bawat desisyon ko ay hindi batay sa emosyon. Kundi sa kapakinabangan. Ang assets ng Cheng Group. Ay, yun ang sitwasyon. Buo pa rin ang pundasyon. Supply chain, production system. Pati ang mga long-term contract ng ilang lumang kliyente. 1 milyon para mabili lahat yun. Sa tingin mo, sulit ba? Nga po. Sulit. Yung mga kontrata pa lang, lampas na sa 1 milyon ang halaga. Kaya kapag pumirma sila, may bago tayong proyekto. Kapag hindi, wala rin tayong talo. Itong 1 milyon. Hindi yan limos, kundi investment. Pero sabi niyo po dati, hindi ba't magulo raw po ito? Ngayong ganito kalaki ang lugi ng Cheng Group, kayo pa rin po ba ang sasalo? Kahit tayong Jian Capital pa ang magpuno niyan, mahirap din pong buuin ulit. Sinong nagsabing pupunuin ko? Ang lugi ng Cheng Group ay utang. Hindi asset. At ang binibili ko ay asset, hindi ang utang ng Cheng Group. Pero sa acquisition agreement niyo po, nakasaad na bibilhin ninyo lahat, assets at mga utang. Nakasulat iyan sa kontrata pero ang totoong proseso ay magbabankrupt muna ang Cheng Group. Ihihiwalay ang assets sa mga utang. Ang binili ko sa 1 milyon ay ang assets ng Cheng Group. Ang mga utang ng Cheng Group ay dadaan sa liquidation process nila. Kung magkano man ang makuha ng mga nagpapautang, problema na nila iyon. Ibig niyong sabihin sa 1 milyon lang. Nabili ninyo lahat na may halaga sa Cheng Group at ang mga utang na yun. Ay wala nang kinalaman sa Giant Capital. Paano sila Chen Wenchuan? Sila mismo ang gumawa ng sarili nilang kapahamakan. Wala akong pakialam sa kanila. Hello. Jianwen, pumapayag na akong ma-acquire. 1 milyon, pipirma tayo ng kontrata bukas ng umaga. Bukas ng alas 9, Jian Capital, opisina ko. Boss Jian, ang galing ninyo talagang manghula. Matagal ko nang inayos ang lahat ng ito. Ngayon kumpleto na sa wakas. Alpha, Autonomous Driving Operating System. All energy ni Chair, solid state battery. Ang energy density nito ay mas mataas ng 40%. Kumpara sa nasa merkado, habang ang gastos ay bumaba ng 25%. Ito ko na ng Chen King. Ang core technology nito ay automotive grade chip design. Kahit ginulo-gulo ni Chen King. Automotive grade chips. Hindi ba iyan iyong larangan? Na laging sinasakal ng mga dayuhan. Mga lugar ba na humahadlang sa atin? Tama. Maliit man ang 3 kumpanyang ito, pero solid ang teknolohiya nila. Basta may pondo at mas maayos na pamamahala, malapit na silang kumita. Ang binibili ko sa Cheng Group, hindi ang mga utang nila, kundi ang supply chain nila at ang production system. Autonomous driving S, solid state battery, automotive gate chips, supply chain at production system. Boss Jian, hindi ba ito yung 4 na pinakaimportanteng bahagi ng isang matalinong dikuryenteng sasakyan? Ano sa tingin mo? Kaya nga. Simula pa lang sa Alpha Project, nagpaplano ka na. Ang buong industriyang ito, nag-invest ka sa Alpha para makuha ang autonomous driving system. Nag-invest ka sa Al Energy para makuha ang baterya. Binili mo ang assets ni Chen Qingping para makuha ang chips. Binili mo ang Cheng Group para makuha ang manufacturing at supply chain. Diyos ko, ginawa mo itong lahat para hawakan mo sa palad mo ang lahat ng core technology. Hindi ba? Sa ganitong paraan,
Mula baterya hanggang disenyo ng buong sasakyan, mula hardware hanggang software. Hindi na natin kailangang mag-alala na may isang bahagi man lang. Ang makokontrol ng iba. Ito na nga ang tamang panahon, lugar at pagkakataon. Boss Jayan, ang galing mo. Napakahusay mo talaga. Hindi ko akalain na ganito kaaga ka palang nagpaplano na. Pero, paano ka nakasisiguro na pagkatapos mong bilhin ang Cheng Group, mananatili pa rin ang mga pinakaimportanteng bagay na ito? Habang nandyan ang mga tao, nandyan ang industriya. Naaalala mo ka ba? Noong araw na kasal ni Chen Wenchuan, nakipag-usap ako sandali sa ikalawang pinakamataas na tao sa Cheng Group. Naalala ko, si Zhao Mingyuan, ang vice presidente ng Cheng Group. Siya ang may hawak ng supply chain at production. Sa ibang araw, ibinigay ko sa kanya ang isang negosyo card. Kinuha niya ito. Hindi siya nangako o tumanggi. Ngunit alam ko, siya ay darating. Kaya nagpunta ka sa kasal sa oras na yon. Makikita ang Zhao Mingyuan. Sinabi ko, mahalaga ang aking oras sa tuwing makilala na ma. Ang lahat ay kailangang gumawa ng kahulong. Brother Jane, ito ang aming huling pagkakataon para sa Cheng. Maari mo bang isipin ito at magbigay sa amin ng karagdagang pamumuhunan? Wala ng 0.1 bilyon. 50 milyon ay maayos, Jane. Pinawakan ko ka. Ang matinding pagsisikap ng 3 henerasyon ng pamilya Cheng ay hindi maaring mawala tulad nito. Pa sa kapakanan ng mangkok ng aking ama na matamis na ris. Bigyan kami ng isa pang kamay. Father Jen. Alam natin na mali kami. Wenchuan alam niya na ito ay mali. Mangyaring bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Mangyaring. Gooliang, una kang pumunta at may masasabi. Brother Jane, ito ang aming huling pag-asa. Kung hindi ka sumasang-ayon, hindi ako umakyat. Ano ang ginagawa nito? Ang aking ama ay retira. Pangkalahatang Jane, naghahanap kami ng huling pagkakataan. Ako ang namamahala sa Jane ngayon. Bakit gusto mong mapahiya ang isang retiradong matandang lalaki? Ang uri ng bagay na ito na naglalagay ng mga tao sa moral na mataas na lupa. Gusto mo bang gawin ito muli? Paano nangyayari ang kasunduan sa pagkuha? Handa. Lahat ng mga assets at utang na milyon-milyong pagbili ni Cheng. Kagabi, tumawag ako upang kumpirmahin na sumasang-ayon ako. Miss Cheng, aking tiyugin. Ngayon narito kami upang mag-sign ng kontrata, hindi para sa charity. Jianwen, 1 milyong. Nagpapahiya ka ba sa amin? Milyon-milyon ay sumang-ayon sa iyo nakaraang gabi. Kung ayaw mong mag-sign, maaari kang pumunta ngayon, hindi ako titigil. Hello. Ang anunsyo ng pangkalahatang hukuman ni Cheng ay lumabas. Opisyal na entry ni Cheng. Ang mga proseso ng likidikasyon ng bankruptcy, lahat ng mga assets ay frozen. Ang mga kreditor ay nagpunta sa hukuman upang mag-apply para sa pagpapatupad. Ang iyong personal na account ay saado din. Tatay. I sign ito. Huwag na tumingin. Tama siya. Ang grupo ni Jane ay kana. Siya ay nangangasiwa. Hindi na kami sa posisyon upang gumawa ng mga hinihingi. Jianwen. Pasek ako. Nakuha ako ay sumasang-ayon. 1 milyon ay 1 milyon. Nag-sign nami.
Late na ito. Kailan ipinahayag ang balita ng bankruptcy ni Cheng? Sa stock exchange sa 9 na oras ngayon. At ipinahayag ng opisyal na website ng korte sa paihong oras. Nakaligtaan mo ang pinakamahusay na oras upang palabasin ang balita. Ang stock market trading ay tungkol sa pagkakaiba ng impormasyon kung maaari nating. Kumpleto ang acquisition bago ang iyong paglabas ng balita. Maaaring kontrolin ang pagkawala ng presyo ng stock. Ngunit ngayon na ang balita ay lumabas, nagbago ang merkado. Ang halaga ng iyong mga ari-arian ng Cheng ay mabilis. Kaya ang presyo ng pagbilis. Kaya ko lang ibigay ay 500,000. 500,000? Boss, 1,000,000 lang po kanina. Nabawasan agad ng 500,000. Sa susunod na mga minuto, baka pati 500,000 ay mawala na. Bakit mo ito ginagawa? Negosyante ako. Kung kaya ninyong bigyan ako ng halagang 10 milyon, saka ko lang kayo kayang bigyan ng 500,000. Pero kung kaya ninyong bigyan ako ng halagang 1 milyon, 10 na lang ang kaya kong ibigay. 1 milyon ang halaga ninyo kagabi. Pero ang 500,000, iyan ang halaga ninyo ngayon. Jian Wen, wala na ba talagang kahit konting pagmamahal sa akin? Chen Wenchuan, matagal ko nang sinabi sa iyo. Ang relasyon natin mula nang ipahayag mo ang pagputol ng engagement. Tapos na. Tuluyan nang natapos. Ako ngayon ang presidente ng Giant Capital. Lahat ng ginagawa ko. Para sa kumpanya ko, para sa mga shareholder ko. Para sa maksimum na tubo. At sa relasyon natin, wala na itong kahit isang sentimong kinalaman. Boss Jian, napakaliit po ng 500,000 para sa Cheng Group. Dad. Tumigil ka na. Tumigil ka na. Pirmahan na natin. Kapag hindi pa tayo pumirma, mawawala na pati ang 500,000. Diretsong bangkarote na. Gusto mo bang matulog na lang tayo sa lansangan? Sage, CJ, matatapos ang proseso ng paglilipat sa loob ng 3 araw. Lin Yu, ihatid mo na ang mga bisita. Jian Wen. Jian Wen. Jian Wen. Jian Wen. Sandali. May itatanong ako sa'yo. Tungkol kay Chen Qingqing. Ikaw ang tumawag ng pulis para sa akin, hindi ba? Alam mo na noon pa ang totoong pagkatao niya. Sinabi mo, huwag mong isugal ang buhay mo. Iyon pala ang ibig mong sabihin. Jian Wen. Tama ka. Mali ako. Pasensya ako. Mga salitang hindi may kahulugang. Mas mababa ang sabing. Jian Wen. Jian Wen, nagsisisi ako ng isang magandang card. Matalo sa piraso. Ako talaga ang putik na hindi makakatulong sa pader. Kung maaari mong gawin ito muli, maaari pa rin tayong magkasama. ang mabigat na balita ngayon ng 4 na pangunahing sektor ni Jane's Capital. Alpha Smart Drive, All Energy, Jane's Electric Drive. Jane's Body formally merging in Jane's Automotive Technology Group. Sa ngayon, nakumpleto ni Jane ang intelligent driving, solid-state baterya electronic control systems sa paggawa ng sasakyan. Ang buong industriya ng layout ng Automotive Technology Group ni Jane. Inanunsyo ni MS Jianwen, Chairman at CEO. Ang grupo ay mag-synchronize sa Hecheng, Shenzhen, Jiangcheng. Pagtatag ng 3 pangunahing beses na produksyon na may tinatayang taong kapasidad ng produksyon. Mga breakthrough million units. Ang mga analis ng industriya ay ganap na magbabago ng bahay. Bagong modelo ng industriya ng enerhiya mula sa bilog ng Beijing hanggang sa Haicheng. Mula sa isang pamumuhunan hanggang sa buong kampanya ng industriya. Si Jianwen ay tumagal na mas mababa sa 2 taon. Ang mga merkado ng kapital ay tumatawag ito ng bilis ni Jen. Ito ay bihira upang makita ka kaya nakarelset. Malinis dito. Ako para pag-isip ko silang babae. Isipin tungkol sa isang bagay. Isipin ang susunod na hakan.
Ang base ni Haicheng ay binuo, ngunit meron pa ring dalawang chains ng supply. Link division upang optimized. Hindi ka talaga pumunta kahit saan nang walang trabaho. Ito ay tinatawag na handa para sa panganib sa panahon ng kapayapaan. Humihingi kung ano? Panalangin para sa kapayapaan ni Jane. Humingi ng kalusugan ng pamilya. Bahay. Palaging ang aking pinakamalaking tiwalan. Hindi ako hiniling para sa aking sarili. Maaari kong kumita ito sa aking sarili. Jianwen. Mahabang oras na walang nakikita. Mahabang oras na walang nakikita. Nakita ko ang balita. Ang iyong kumpanya. Gumawa ng maramin. Kaya isang monologist. Narito ang pinakamahusay para sa akin. Jianwen, kung hindi ako nagsisisi. Gusto mo bang gawin ito muli? Ako ay isang matibay na materialista. Hindi kong tumingin sa harap. Ito ay ligtas para sa iyong mga magulang. At ito din. Bakit ka mas mapanood kaysa sa akin? Kapag pumunta ka sa Roma, gawin tulad ng ginagawa ng mga Romano. Halika dito. Orihinal ako ngayon ang dulo. Sa ilang maliit na sandali, 1 taon na ang nakalipan. Ito ay doomed na.